15, versikulo 5. Ano sinasabi niya? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya nga pagdating sa Roma 15 ano ba sinasabi sa Roma 15? Roma 10, versikulo 5. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sa English pa, Christ is the end of the law for righteousness. Si Kristo na po ang katapusan ng kautusan. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Bakit gano'n? O di tanong natin basahin natin sa Efeso 1:10. Bakit kaya si Kristo ang kinauuwian ng kautusan? Efeso 1, versikulo 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangangasa sa sangkalangitan at ang mga bagay na nangangasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya, sinasabi ko, sa Kanya pala titipunin lahat eh. Gusto mo ng kautusan? Kay Kristo ka. Gusto mo ng tinapay? Kay Kristo ka. Gusto mo ng tupa? Kay Kristo ka. Gusto mo ng ubas? Kay Kristo ka. Puno siya ng ubas eh, di ba? Oo. Gusto mo ng tinapay? Kay Kristo ka. Ano sinabi ni Kristo? Ako ang tinapay ng kabuhayan. Gusto mo ng tubig? Kay Kristo ka. Sa Kanya pinili mo ng lahat. Gusto mo ng kautusan? Kay Kristo ka. Huwag ka doon sa 10 utos. Ganun ka nung unuwain eh, di ba? Mahirap bang unuwain nyo? Bakit pinagpipilitan pa natin, pinagdudula pa natin sarili natin sa 10 utos? Yan, mga kapatid, no? Kaya huwag tayong maging mga mangmang. Unawain natin ang kalooban ng Panginoon, yung pananampalataya sa Kanyang anak. Sapagkat kay Kristo titipunin ang lahat ng mga bagay. Roma 13, versikulo 9 hanggang